probinsya. So, nag-decide nga po akong umuwi dahil may mga importante akong dapat gawin. Kasabay nun, syempre, bakasyon na rin. At, ang pinakamahalaga ay yung kailangan kong ayusin at asikasuhin kung kaya't umuwi ako sa amin at medyo napatagal yung pagbabakasyon ko sa aming probinsya. So, hindi nga po lahat kailangang i-post online. Siyempre, dapat magtira tayo sa sarili natin. So, while traveling, ayan ako. So, siyempre, dapat kahit problemado, kahit maraming problema, siyempre, dapat magpaganda pa rin tayo. So, ayan na nga. So, ayan na. Dumating na nga po tayo sa Batangas Port. So, kahit dumating na kami dyan sa Batangas Port, hindi kami agad nakasampa sa barkong dapat namin sakyan dahil inaantay pa namin yung barko at yung sasabihin nila na kung pwede na kaming umakyat or pumasok. So, yun na nga. Nung nakapasok na kami, syempre, munta ako sa CR para maghilamos, then mag-toothbrush. So, medyo masama nga po yung panahon dito, pero syempre, hindi kasi ako komportable na hindi nagpupunas o hindi nagtutoothbrush, lalo na akong matutulog. Kahit sa bahay, 2 hanggang 3 beses talaga ako palagi maligo. Kumbaga, iba kasi yung pakiramdam kapag presko ang katawan, mas mahimbing tayong nakakatulog. Tama naman, diba? Ewan ko lang kung ako lang ba, baka kayo rin ganun. Pero ako ganun po. Kung hindi 2 hanggang 3 beses akong naliligo or nagpupunas, lalo na kung lagi akong nasa labas. Pero kung sa bahay, mga 1 or 2 lang, okay na. So, yan, nag-toothbrush na nga muna ako dahil sobrang pagod na pagod ako at gusto ko na talagang magpahinga. So, ang gamit ko nga po dyan ay yung Escoban, yung purple toothpaste. Kung ako sa inyo guys, itry nyo na yung Escoban purple toothpaste. Then, yung tooth powder nila, sobrang ganda at sobrang effective dahil based on my own experience, nakakaputi po ito ng ipin. So, ayan nga po, yan yung ginagamit ko. As you can see, medyo matagal akong mag-brush kasi sobrang natutuwa ako dahil ang ganda ng result after mag-brush dahil nakaka-whiten po siya ng ipin. So, kung gusto nyo rin po niyan, ilalagay ko yung link or mag-comment lang po kayo sa mga gustong mag-check out or gustong magbili or bumili ng item na gamit ko. So, ayan na nga po. O, diba? Kailangan ipakita yung ngipin para totoong maputi. O, diba? Maputi naman siya. So, after nga po niyan, konting char. Yan, nagpe-prepare na po ako dyan para maghilamos. Dahil sa totoo lang, pagod na ako ng time na yan at gusto ko nang makatulog. Pero dahil lagkit na lagkit ako sa katawan ko, yan, kailangan kong maghilamos. Then, nagpunas na lang din ako dyan ng towel para makapahinga ako ng mahimbing at presko yung aking pakiramdam. Ganon din ba kayo? Yung bago matulog, syempre, gusto nyo nang mapresko. So, syempre, maglilinis kayo ng katawan, maliligo, magpupunas, or maghihilamos. Diba? Diba kapag ganon, parang ang sarap matulog. Kasi, ang sarap sa pakiramdam. So, na nga. Nagano na ako ng aking tuwalya para pampunas.
So, yun na nga. Medyo nahihilo lang ako dito ng time na yan. Kahit na naghilamos ako at nagtututbrush, medyo nakakahilo dahil sobrang lakas ng alon. Tapos medyo masama na ang panahon. So, ayan na nga. Punas-punas si ante mo. Kaya ayokong matulog na mayroong makeup. Dahil, yun, alam nyo yun, malagkit. So, after nyan, ayan na. Kaiga ako. Akala nyo broken ako, umiiyak dyan. Umiiyak ako dahil sobrang lakas ng alon at nahihilo na ako. Nakikita nyo ba yung plastic na hawak ko dyan? Sumuka ako dahil sobrang lakas ng alon. Naiiyak ako sa katabat ko na bed dahil ako lang yung sumusuka. Sa totoo lang guys, alam nyo ba, hindi ako mahihiluhin or sumusuka sa biyahe. First time tong nangyari. Ayan, tingnan nyo. O diba? Yucks. So yan na nga, umupo ako. Diba, akala mo kung anong iniiyakan. Naiyak ako dyan kasi nga, sobrang nahihilo ako at nasusuka. Sobrang lakas ng alon sa labas. At grabe yung tubig pumapasok na sa loob ng barko. Kahit sobrang taas ng area namin. So, ayan nga po. Akala mo kung ano nangyari, ano. Pero tinitingnan ko dyan yung ano, yung lona, yung nakaharang ba sa barko kasi hinarang nila yon. Po niyan, natulog na po ako niyan. Kasi antok na ako. Pero eto, pagkagising ko ng madaling araw, hindi na ako nakapag-take ng video nung maliligo ako. Pero eto, tapos na ako ditong maligo. Pagkatapos kong maligo, ayan, suka ako ng suka. At papakinggan nyo yung paligid. Diba sobrang lakas ng alon? Yun yung hampas ng alon. Kasi naabutan talaga kami ng masamang panahon sa kalagitnaan ng dagat. So, ayan, sobrang lakas ng alon. Kaya ayan yung resulta. Suka ako ng suka at sobrang hilong-hilo ako sa biyahe na yan. At first time lang nangyari sa akin. Yung nga, sa part na to, ayan, masaya na ako kasi nakababa na ako ng barko at medyo pawala na rin yung sakit ng ulo ko. So, ayan, muni-muni saglit habang tumatakbo yung bus na sinasakyan ko. At natutuwa na nga po ako dyan kasi medyo malapit na rin sa bahay. So, yun. Hindi ko ma-discuss kung anong reason ba't ako umuwi dahil mahalaga at may reason ba't ako umuwi dahil may mga kailangan akong asikasuhin. Kasabay nun, syempre, bakasyon na din kasama nung aking pamilya. So, ayan. O, diba, nakangiti na. Kala mo hindi umiyak ta sumuka sa loob ng barko. Kala mo walang nangyari no? Pero 'di ba at least. Pero nung sa barko, alam niyo ba, gustong-gusto ko na talagang bumaba dahil sobrang sakit ng ulo ko. Suka ako ng suka. Yan. Yung ngiti ko abot tenga na kasi nakababa na ako ng barko eh. Diba nakakangiti na pero kanina iyak ng iyak kasi nasakit ng ulo. Na nga, medyo maliwanag na. Di pala medyo, maliwanag na talaga. Siguro mga bandang ano na yan, bandang 6 or 6:30 AM. Ayan na. So, medyo malayo-layo pa po yung biyahe ko. Siguro 1.5 or 2 hours or 2 hours may get ganyan. So, ayan. Yan yung itsura ng aming probinsya. Aklan.
Diba? Alam nyo ba, gusto ko nang paliparin yung sinasakyan kong bus dyan kasi gusto ko nang umuwi. Dahil gusto ko na ring magpahinga dahil sobrang sakit ng likod ko at sobrang nakakapagod magbiyahe. So, yun. At syempre, excited. So, eto na nga. Sa part na to, nakasakay na ako ng tricycle pauwi sa amin pero hindi na ako nakapag-take ng ibang videos dahil sobrang pagod na ako at the same time, lobat na ako.